Salamat po, Diyos, sa araw na ito na minsan pa pag-aaralan namin ang iyong salita. Ihanda mo ang aming puso't isipan, makita namin ang katotohanan. Katotohanan na tunay nga magbibigay sa amin ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, at tunay nga assurance, Lord, that you are moving and working along with those who love you. Thank you, Father, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. Baka ho nabibigla kayo. Bakit pastor ang haba ng prayer? Kapatid, this is not only a daily devotion on the Word of God, but also prayer. Kapatid, meron po tayong iba't ibang pamilya na ipinapanalangin every week. So, samahan niyo po kami lagi in praying for them, not only for today. Okay? Sa pagkasabi nga natin, lahat ngayon ng tao sa mundo ay may pinagdadaanan. No? Hindi man kasing bigat ng kay Job, pero yung damdamin, yung kalungkutan, yung sakit at paghihirap ng loob ay totoo. No? Kaya, mga kapatid, continue to pray for them. Hindi natin kailangang ipag-pray kasi may cancer. No. When we pray, we surrender them and we ask God to move and protect them. Amen? Hallelujah. Praise God. Kasi also ito, pag-usapan natin ang buhay ng tao. No? Dito magtatapos ang unang bahagi ng debate, no, ng sagutan ni Job at ng kanyang mga kaibigan. Hallelujah. But sa pagkakataong ito sa Job chapter 13, walang napatunayan ang kanyang mga kaibigan o wala silang maibigay na pruweba o masabi kung ano ba ang naging kasalanan ni Job at na sinasabi nila kaya naghihirap ay dahil siya ay nakagawa ng kasalanan. So mga kapatid, hallelujah, maniwala tayo sa Diyos. Okay? Tama, ang ginagawa ni Job, instead of seeking the help of other people, seek God first. No? Kita natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay meron tayong masabi nga natin anointed na tagapayo. Minsan, ito pa ang magdidiin sa atin. So, please be careful. And wag kayo, kahit sa akin, wag kayo tumingin sa akin, kundi sa Panginoon lamang. Amen? So, simulan natin. Sabi nga ng banal na kasulatan sa chapter 14, man is born to trouble. Ang buhay daw ng tao ay puno ng mga kahirapan. Hallelujah. Is it true? Totoo kaya? Hallelujah. So, sa ito mga kapatid, sa verse 1, ang buhay ng tao ay maikli at batbat ng hirap. Yung sabi nga natin, bakit gano'n? Yung sabi nga, masarap bang mabuhay? Masarap mabuhay. Pero hindi ibig sabihin may problema at pagsubok ay ayaw na natin ng mga bagay na yon. No? Huwag natin kakalimutan na sa mga pagsubok, kahit sa mga nilalang ng Diyos, sa mga halaman, sa mga puno. Nang minsan nagtanim kami ng munggo sa isang vacant lot sa Las Piñas, ay inutusan ko yung mga estudyante ko na magtanim, gumawa ng plot, no? And then doon, isinaboy nila yung buto ng munggo. Buto ba yun? So, mga ilang araw, tumubo. Ngayon, sa labas ng plot, merong isang munggo na tumubo sa ilalim ng isang puno ng papaya na nakatumba. Ngayon, nagulat kami sapagkat yung munggo, ang kanyang pagtubo ay patumba rin. No? Dahil kaya doon sa puno na natakpan siya. Ang totoo, kaya siya pabaluktot, pagapang sa lupa na tumubo sapagkat hinahanap niya yung sikat ng araw, hinahabol niya. So, kung saan nandun na yung sikat ng araw doon, patayo na yung kanyang pagtubo. So, maging ang halaman, alam niya ang kasagutan
sa kanyang pangangailangan. So, sabi nga natin, bakit tayo mga tao ay naguguluhan minsan sa nangyayari sa ating buhay, no? So, sabi nga nabibigla tayo sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Napakabilis nating gumawa ng desisyon na hindi pinagkakatiwala sa Diyos, at pag ito'y naging problema, ang lagi nating sisisihin, pinarurusahan tayo ng Diyos. Sabi ng verse 2, natutuyong parang damo, namumukadkad na parang bulaklak, naglalahong parang bula, parang aninong lumilipas. Yan ang buhay ng tao. Katulad daw ng damo ng bulaklak. Napakaganda. Pagkatapos nun ay mawawala rin sa mundong ito. Verse 3, ang gayon bang tao'y iyong minamasdan upang iharap sa iyong hukuman? Yan ang sabi ni Job sa Panginoon. Mayroon bang malinis na lilitaw mula sa taong marumi? Verse 5, sa simula pa'y may takda na ang kanyang araw. Yan, totoo po yan. At tinakda na ng Diyos ang haba ng ating buhay. Kung gaano kahaba ang itatagal ng kanyang buhay, lilagyan mo siya ng hanggahan, di niya ito malalampasan. So, yan isa pa sa mga misteryo ng buhay ng tao na hindi niya kayang hulaan ang araw ng kanyang kamatayan. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, minsan mabibigla tayo sa mga balita, magugulat tayo na malakas naman, malusog naman at biglang mawawala sa mundo. No? Hallelujah. Sa oras na to, praise God, sa John 14:6, Job, lubayan mo na siya at iwang nag-iisa, upang ligaya sa gitna ng hirap ay kanyang madama. Para bang lumalabas na ang Diyos ang kontrabida sa ating buhay, na walang ginawa ang Diyos kundi saktan tayo. Is it or is it not? Mga kapatid, bakit nga naman ganon? Kapag may kinuha ang Diyos na mahalaga sa atin, parang nagdaramdam tayo katulad ni Job. Pero ang pagkakaiba ni Job, ang gusto niya lang malaman ay kung ano dahilan ng ating Diyos. May tiwala ba kayo sa Diyos? Naniniwala ba kayo sa ating Panginoon, sa Kanyang pag-ibig sa atin? Kung naniniwala ka, i-type mo dyan sa comment section, naniniwala ako sa pag-ibig ng Diyos at mabuti lang ang Kanyang gusto sa buhay ko. Amen? Sige po, i-type niyo po. No? Naniniwala ako na mabuti ang Diyos sa akin. Naniniwala ako na pawang kabutihan ang gusto niya sa akin. Nagtitiwala ako anuman ang gawin niya para ito sa katatagumpay ng aming buhay, ng aking buhay. Kaya lang pagdating na ng pagsubok, Lord, why? Bakit me? Why me? Why me? Hallelujah. Why me? Praise God. Sabi ng John 16:33, talagang ang buhay sa mundo ay puno ng kapigatian. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. John 16:33. Sa pakikipag-isa sa akin, no, mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya may trouble, kaya pa may challenges, kaya pa may mga suffering, hardship. Kasi nandito pa tayo sa mundong ito. But I tell you, lahat ng hindi maganda na dumarating sa buhay natin ay kayang baguhin ni Lord. I-turn around from being a curse into a blessing. Ba yan, Pastor? Yung cancer magiging blessing. Alam niyo, kuminsan, kailangan mo pa magka-cancer para magtiwala ka sa Diyos. Pagkatiwala mo ang lahat. Kasi kapag malusog tayo and we have everything we need, nakakalimutan natin siya.
Gustong-gusto natin gawin ang gusto natin. Gusto natin kainin ang gusto natin kainin. Gusto natin gawin ang mga bagay. Sabi ni Paul, malaya kang gawin yan, pero hindi lahat productive, hindi lahat mahalaga. Kuha nyo? Kaya mga kapatid, we cause the pain. But pag meron tayo ng mga bagay na yon, God see to it that He save our soul. He cannot change our past, but God is more concerned of our future. Kaya ang pangako niya sa atin ay ang langit, ang buhay sa piling niya, doon sa kanyang kaharian, magpawalang hanggan. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Salamat po sa mga sumasagot. Ibig sabihin, buhay na buhay, gising na gising kayo. Hallelujah. Kaya kapatid, tanggapin natin. Una, Satan cannot steal, Satan cannot kill, or Satan cannot destroy us unless God allows it. Pero hindi lahat ay galing sa kaaway. Ang kamatayan ay hindi po galing sa dyablo. No? Tandaan niyo po yan. Maaring galing sa dyablo ang ibang sakit, pero ang kamatayan ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang tao ba, if a man dies, will he live again? Ibang tanong. Sapagkat sabi nga in the Old Testament, hindi pa alam nila Job kung ano mangyayari sa tao pag siya ay namatay. But praise be to God, sapagkat tayo ay mayroong pagkakaalaman na sa katotohanan ito. May pag-asa ba sa tao? So sinabi na yan ni Haring Solomon na ang buhay ng tao ay bat-bat ng hirap. Kaya dapat i-enjoy mo araw-araw, no? Sabi ko nga sa inyo sa isang mensahe na binigay ko sa inyo, ang buhay sa mundo mahirap. Ang buhay sa mundo ay puno ng sakit, no? Puno ng kapait, ng tinatawag nating kabigatan. Sabi yan ni Haring Solomon, at sa lahat ng bagay, ang lahat ay walang kabuluhan. That is true, but there is an option. If you place God in your life, kapag si Lord binigyan mo ng karapatan sa buhay mo, then yung nonsense na buhay ay nagiging mahalaga, nagiging worth living. So only God can turn that darkness into His majestic light. And only God can put victory in a life full of pain and suffering. So, kaya nga, ang buhay ay nagiging maganda sa piling ng ating Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng Job 14:7, pagkat ang kahoy man ay may pag-asa, kahit na putulin ito ay magsasanga. Kahit na ang ugat nito ay matanda na at mamamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Kapag ito ay nadilig, magsusupling kabagdaka. So sabi niya dito, yung puno, kahit putulin mo, basta't nadiligan yung ugat nito, basta't talagyan ng tubig, kahit putol na ito, putol na yung katawan niya, maaari pa rin mabuhay. Pero sabi dito, ngunit ang tao, pagkatay ay lubos na napaparam, pagkalagot ng hiningay, mapupunta kaya saan? Dalawa lang naman ang direksyon ng tao pag namatay, sa langit o sa impyerno. Isang beses lang ang tao mamamatay, pagkatapos nito ay ang paghuhukom sa kanya. Kaya mga kapatid, isipin natin ang ating buhay, isipin natin kung saan tayo patungo. The only thing na pinanghawakan natin dito is the written promises of the Lord. Tandaan niyo po yan.
ang ang pangako ng Panginoon ang siyang panghawakan natin. This Bible is our passport to heaven, sealed and signed by Jesus Christ. Na ibig sabihin, you are welcome in heaven. All those who believe only, ha? Pinaniwala lang. Darating ang araw, ang ilog ay titigil sa pag-agos at ang dagat ay matutuyong lubos. Ngunit ang tao kapag namatay ay di na magbabangon hanggat may kalangitan. So kung maikli ang buhay ng tao at ang katapusan ng tao ay kamatayan, meron bang pag-asa sa atin? Meron ba tayong aasahan sa mundong ito, isinilang na buhay na matay? No? O, sabi nga ni Haring Solomon, paikot-ikot lang. Ang nangyari noon ay nangyayari ngayon. Maring iba ang anyo, pero pareho lang ng sitwasyon. Job 14:13, ibig ko pang malibingan ng buhay hanggang sa ampot mo'y mapawing lubusan bago mo gunitain ang aking kalagayan. So Job all sees death as a moment para makapagpahinga sa hirap na pinagdaanan niya. Verse 14, kung mamamatay ang tao, siya kaya'y mabubuhay. Yan ang tanong. Ngunit sa ganang akin, ako'y maghihintay hanggang sa ang araw ng kahirapan. Hallelujah. So ano ibig sabihin nito? Meron pong inaasahan si Job. Ako'y maghihintay hanggang sa ang araw ng kahirapan ay maparang. Kaya kapatid, ang mga kahirapan, pagsubok na dumarating sa ating buhay ay pansamantala lamang. Ulitin ko, problems, suffering, trial, hardship, these are all temporary. Temporary, pansamantala lamang. Kung natatagalan ka na sa hirap ng buhay, na feeling mo wala na bang katapusan to, kapatid, this is the truth. Ano mas mahaba? Ang araw sa mundo o ang walang hanggan sa langit? Kapatid, walang sinabi ang araw sa mundo sa walang hanggang buhay sa kalangitan. Hallelujah. Praise God for that. Sa araw na yaon, kapag ikaw ay tumawag sa abang lingkod mo, ikaw ay magagala. Kung magkagayon, bawat pangkoy iyong babantayan, di mo nasisilipin ang aking kasalanan. Ito yung inaasahang pag-asa. Ang mga kasalanan ko'y iyong ipatatawad. Lahat kong kasama ay papawiing lahat. Isipin nyo nung panahon ito na wala pa ang Panginoon Kristo. Napaka-imposible ng bagay na ito. Sabi ng banal na kasulatan, ang sila Noah, sila Daniel at si Job, sila ay maliligtas sa pamamagitan ng kanilang mabuting pamumuhay. No? Kaya isipin nyo, sa dami ng tao, sila lang ang mga tao, sila lang tatlo ang tinukoy doon na maliligtas sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. So, paano na yung iba? There cannot be hope for a man. No? Meron ba o wala? Job 14:13, darating ang araw, naguguho ang kabundukan, naglalaki ang batoy, malilipat ng lugar. Darating ang araw, naguguho ang kabundukan, naglalaki ang batoy, nalilipat ng lugar. Mga batong ito sa tubig ay naaagnas, ang lupa ng daigdig sa baha ay natitibag. Gayon ang pag-asa ng tao pag sinira at winasa. No? Nilulupig mo ang mga tao at tuluyang ilalayo. Nagmumukhang bangkay, siya ay sa kanyang anyo. Anak man niya ay parangalan, hindi na niya ito alam. Hindi na rin nalalaman kung tamuhi, kahihiyan. Ang kanya lang nadarama ay ang hirap ng katawan. Ang lagi nang nasa isip ay ang kanyang kalungkutan. So many people are facing depression. So many people are almost surrendering na, sumusuko na. Tumaas ang numbers ng suicide, tumaas ang numbers ng mga tumatawag
sa hotline ng DOH patungkol sa depression, anxiety, stress, no? Ang isa sa pinakamatindi ngayon, lahat po ng ating physical sickness ay bunga ng ating psychological disorder or psychological sickness. Itong mga psychological disorder na to, yung depression, yung anxiety, yung fear, yung stress, ito ay nagbubunga pa ng iba pang sakit, yung tinatawag nating komplikasyon. No, katulad na yung diabetes, meron komplikasyon sa atay o sa ibang bahagi ng katawan. So, yun ang kinamamatay nila, komplikasyon dahil sa diabetes. No? Secondary to diabetes. So, katulad po ito ng nangyari sa ating former President, Pinoy. So kapatid, sabi nga natin, imagine nyo yung psychological problem ng tao. At yun ay magmamaterialize sa physical sickness ng tao. Hallelujah. But one thing to be sure is this, may pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ay sa mga taong hindi nananalig sa Diyos at hindi nagtitiwala sa Diyos. Kapatid, ngayon madilim. Pag madilim ang buhay mo, ay nasa gitna ka ng pagsupok, para kang nasa gitna ng bagyo. But never forget, dadaan lang ang bagyo. At sa pagdaan niya, ang kasunod nito ay maliwalas na panahon. So many people are devastated by this typhoon. Pero kapatid, pagkatapos ng tinatawag natin bagyo, nakatatayo pa rin ang mga tao na ipupundar muli ang nawala. Pag isa pagputok ng bulkan, matagal bago mawala yung abo. Pero pagkatapos doon, pagkatapos ng pagputok, muling nakakabangon ang tao. Dahil ang putok ng bulkan, ang bunga nito sa lupain, sabi nga natin ay tumataba sa pananim, lalong gumaganda ang kakayahan ng lupa. Ganon din sa panahon ng pagkatapos ng bagyo, nalilinis ang kapaligiran. Parang winawalisan ng Diyos ang kapaligiran upang maging malinis at muling matamnan, magkaroon muli ng buhay ang ating lupain. Amen? So, do not only see pain and suffering as something na walang mabuting epekto. Sa mga unbeliever, wala silang aasahang mabuti. Pero sa mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko, kapatid, meron tayong pag-asa na ang lahat ng ito ay gagamitin ng Diyos, no, para ihipahayag ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Pasalamatan natin siya. Huwag po nating hintayin yung araw ng katapusan ng iyong problema. Ito ang bigyan mo ng pansin. Mga minamahal, unang 1, Kabanata 3, talatang 2, 1 John chapter 3, verse 2. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang katawang nabubulok ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Ang katawang nagkakasakit ay papalitan ng katawang hindi magkakaroon ng sakit. Ang katawan na mamamatay ay papalitan ng isang katawang hindi mamamatay at mabubuhay magpawalang hanggan. 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam niyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Manalig tayo. Kung nahihirapan ka na, kapatid, tumingin ka sa pangako ng Diyos. Ang hirap ay merong katapusan, temporary lamang. Amen? Purihin ang Panginoon sa lahat ng bagay, pasalamatan
natin siya sapagkat ito ang kalugod-lugod sa ating Diyos. Dito natapos ang unang bahagi ng debate, sagutan ng mga kaibigan ni Job at si Job. Sa susunod na linggo ay ang round 2. Meron pong round 3. So kapatid, huwag niyo pong bitawan ang devotion na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo, you will only understand what is happening in your life, in your lives. Why God allows suffering to happen. Why does God allow bad things to happen to good people? The truth here is this. Bad things happen both to bad people and good people. Pero ang pagkakaiba natin sa bad people, sa mga unbelievers, sa mga evil na ayaw tumanggap kay Lord, kasama natin ang Diyos. Amen? Heavenly Father, bigyan mo po, Panginoon, ng pusong mapagtiyaga ang lahat ng iyong mga anak. Na tunay nga, ituon lamang nila ang kanilang paningin, hindi sa nangyayari sa kanilang buhay ngayon, kundi sa iyo, Panginoon, tumingin. Sa iyo sila manalig, sa iyo sila magtiwala, sapagkat hindi mo sila iiwan at pababayaan. Salamat po, Diyos, sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng pagkaunawa sa iyong mga salita. Dalangin ko po, Diyos, ang bawat isa ay i-desire nila na laging mapuspos ng iyong banal na Espiritu upang matanggap nila ang mga katotohanan, ang kapahayagan, at ang mga comforting words, promises na nanggagaling sa iyong banal na kasulatan. So we thank you, Father, and we claim victory over all trials and suffering. In Jesus' mighty name, amen and amen. So mga kapatid, isang way to overcome stress, depression, and anxiety is by declaring victory. Amen. So i-type niyo po dyan, mag-claim kayo ng victory. We will overcome, I will overcome this suffering that is happening in my life. Pagtatagumpayan ko ang problema sa buhay ko. Mapagtatagumpayan ko ang lahat sa pamagitan ni Kristo. Si Kristo'y kasama ko. Si Kristo'y nakauunawa sa pinagdaraanan ko at handasan tulungan ako. Ang pangako ng Diyos ay para sa aking tagumpay. Napakaraming i-claim. Maraming dapat angkinin. Thousands of God's promises. If you claim those promises every day, sinasabi ko sa iyo, kapatid, mawawala ang depression sa buhay mo. Come on, hallelujah. Speak it, declare it. I-comment mo na dyan sa ating comment section na tunay nga ikaw ay nagtagumpay na sa tulong ni Kristo. Kung ano man ang yung kung meron ka problema pinansyal, nagtagumpay na ako laban sa kahirapan sa tulong ni Kristo. Kung may sakit ka, ako'y pinagaling na sa kapangyarihan ni Kristo Jesus. Amen. Come on, let's claim it. Claim it in the name of Jesus. At kung ikaw ay may mga desisyon, hallelujah, kasama mo dapat ang Diyos sa mga desisyon na yan. Hallelujah. God bless you. Pagpalain tayo ng Diyos. Mabuti ang ating Panginoon at tapat sa kanyang mga pangako. God bless you. Magandang umaga sa lahat at bukas magkita-kita tayo sa gawain